lahat ng provincial ay yung provincial, meron kanya-kanyang makina na magsisend sa national. At yun, from national, yun ang sisend ng national kung sino-sino mga... Di ba nakita nyo ho yung kabalbalan na sinasabi ni George Garcia? Paano magkakadoble-doble? Hindi nyo ba sinulusyonan na dapat dito sa probinsya, dito sa partikular na probinsya na to, isang beses lang na pwedeng mag-send ng datos? Kasi simple lang bakit kailangan na pag maya-maya magsisend na naman ng Pampanga, maya-maya magsisend ng Bulacan. Bakit hindi mo na ipunin dyan sa provincial? Dito muna sa municipal. Lahat bago mag-send tayo sa provincial, lahat dapat na municipal na send na yan. Isang bagsakan ito kasi yung pagsisend na ito, pagkatapos na send, stop na. Kasi magkakaroon tayo ng duda. Dito sa probinsya, dito sa mga barangay, yan. Barangay ganito, meron pang kulang, tawagan niyo yan. Bakit hindi pa siya nagsisend dito? Sabay-sabay ang pagsisend natin sa sa provincial. Dito sa particular na municipal na to, magsisend tayo, tapos na ba lahat ng barangay, may cut-off tayo, pagka hindi pa na-send dito yan, hindi na natatanggapin yan. Send sa provincial, from provincial, national, pinapahirapan nyo Anong doble-doble doon? Anak ng toko Yan ang problema nating George. Ang tagal nyo nang inaayos ang sistema, hindi nyo maayos kasi kailanman hindi nyo maiaayos yan. Not in a million years, ika nga ni Bangag, hindi nyo maiaayos yung automated election. Maniwala ho kayo mga kababayan, hindi maisasaayos yung automated election na yan. Isa yan sa napakalaking scam na nangyayari dito sa bansa na to. Yung automated election na yan. Diba? Kayo ho, pero tayo dito, kahit bumoto pa tayo ng sandamukal na pagboto dyan sa automated na yan, wala tayong tiwala, pero wala tayong choice. May choice ba tayo? Wala tayong choice. Pagka botohan, punta ka sa presinto, shade ka doon, para kang tanga, ipapasok mo sa makina, hindi mo naman kung alam kung mabibilang o ano, di ba? Sumunod. Meron po kasing wala silang program na ganon. And therefore, kung hindi tayo nagkakamali, nung 2:00 ng madaling araw, yung certain media entities, sila ang nag-adjust kasi na-realize nila na yun nga, hindi... Again, hindi ako IT expert dito o kung ano pa man. Yung aking file, nalagay ko doon sa sapatos ng mga ordinaryong Pilipino na pagka ipinasok yung kanilang mga balota doon sa mga buwisit na makina na yan, hindi na natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam. Hindi ko alam. Walang may alam. Kahit si Atty. Respicio sabihin niya sa akin na alam, sigurado siya na nabilang yung boto niya. Ipapaputol ko itong sandaliri ko. Isa lang. 10 naman yan. Yung isa bigay ko na sa kanya. Pagka sinabi nitong si Atty. Respicio, PH, sigurado ako nabilang ang boto mo. Ipapaputol ko yung isang daliri ko. Hindi ko ilalagay dito yung sarili ko bilang hindi ko kiniklaim na IT expert ako. Kumbaga yung logic, yung kumbaga ginagamit lang natin yung ating sentido común dito sa botohan na to. Bakit ka magre-receive ng doble-doble? Kada makina, isang beses lang nagsisend ng data yan ng election return from barangay to municipal, municipal to provincial, provincial to national. Paano magkakadoble-doble? Yun ang logic. Dapat yun yung naiintindihan nating logic natin bilang isang botante. At yung logic nitong si George Garcia, bilang chairman niya ng COMELEC, hindi natin alam kung... Yung chairman ng COMELEC, maraming kausap na politiko yan. Pero ako, wala akong kausap na politiko dito. Kung natalo yung Duterte, wala ako tayong magagawa kung natalo, kung manual. Pero kung automated, di ba, hindi pa nag-uumpisa eleksyon, ano sinasabi ko? Wala akong tiwala dyan. Hindi ako magtitiwala dyan. Not in a million years. Automated, hindi. Tarahan tayo, Brad. Tarahan tayo, Brad. Maniwala ka sa akin, tarahan tayo. Kasi sila nagkaroon ng program na gano'n and therefore nagkaroon ng doblehan. Kaya tinugma... Kayo naman kasi bakit hindi kayo nagka-program ng gano'n? Bakit nila, tinanggal nila yung mismo mga doblehan na yon at natugma ngayon doon sa isang media entity naman na medyo mabagal ang paglalabas niya kasi pinaprocess pa niya yung data na pumapasok sa kanya. Kaya po nagkaroon nung sinasabi akala vote shading. Wala pong vote shading nangyari. Ang pinakabasihan niyo po yung COMELEC website dahil doon po walang dagdag, walang nadoble, eksakto ang lahat po ng mga Brad, stop it. Ang basihan namin, yung mga bumoto na puro falsifikado, yung mga ilinalabas na resulta ng mga makina nyo.
Taga-Comelec Brad. Nakaatang sa iyong balikat ang bawat eleksyon na dumadaan. Kaya kung maging palpak yan, hindi mo naman sasabihin na naging palpak. Anak ng tokwa, hinihimas mo ulo mo dyan. Magaling ka, George Garcia. Ang galing mo, George Garcia. Hindi mo pwedeng banatan yung eleksyon na yan. Kayo nagsiserve. Hayaan nyo yung mga kritikong magsalita kung tagumpay o hindi tagumpay. Anak ng tokwa, ano yan? Gawa nyo na, pinupuri nyo pa sarili nyo. Hayaan nyo ang sambayan ng Pilipino. Hayaan nyo yung mga nag-obserba, kagaya ng mga taga-EU. Oh. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo yung PPCRB, yung mga volunteers, hayaan nyo sila. Hindi para sa Comelec ang magsabi na naging matagumpay ang nagdaang eleksyon. Kabalbalan yan, George. Kabalbalan yan, manwala ka sa akin. Hayaan nyo, yung mga botante na 10 lang ang binoto, rinihistro overbooks. Tagumpay ang eleksyon, anak ng tokwa. Buwisit na yan. Na nagpadala ng results. So the Ito. keyword, Mr. Chairman, is nadodoble. Yan ating Nadodoble. tunghayan. Nadodoble. Opo, Nako. nadodoble yung alin doon sa server ng media halimbawa. Hindi lang po sa media, kahit po sa ibang servers. Opo, sa PPCRB o sa mga parties. Go ahead po, go ahead. Yes po, nadodoble yung transmit, yung parang akala nadodoble na transmit. Halimbawa, Precinct 1A, pag tiningnan mo doon sa server nila, dahil nga po ipaprocess pa yon ay dalawa ang naging Precinct 1A ng bayan na yan. Dapat isa lang ang Ganyan sila manggago. Precinct 1A, 2 beses daw nagsisend ng resulta. Hindi ba kasama doon sa code, sa program, na itong Precinct 1A, meron palang pangalan eh. Itong si Precinct 1A, 1 beses nang tatanggapin noong municipal level. Hindi ganon. Kahit sandamukal na beses, pwede mag-send ng paulit-ulit yung mga Precinct 1, Precinct 2, Precinct 1B, 1C. Yan ang sinasabi ko. Yung tipong, yung kahit na ikaw hindi IT expert, malalaman mo na palsipikado yung sistema na ginagamit nila sa Comelec. Yan ang problema, George Garcia. Napapainit mo na naman ulo ko eh. Yan naman galing na mismo sa bunganga ni George. 2 beses nagsisend. Yung Precinct 1A, 2 beses na magsisend. Bakit kailangan 2 beses? Hindi ba embedded yung mga MAC address nung Precinct 1A na itong particular na MAC address na to kasi magsasarado presinto. Hindi naman pwede mo sabihin na, oy, teka lang ha, isisend ko tong data na to, itong election return na to kasi pahihintayin ko pa yung isang botante. Hindi pa tapos, hindi. By 7:30, by 8 o'clock, sarado na ang presinto. Ang gagawin nitong si Precinct 1A, magsisend ng datos. Yung particular na Precinct 1A na yon, dapat po sana IP address or MAC address kung umorder kayo sa Starlink ng static na IP address. Yung particular na IP address na yun, pagka-receive nitong sa munisipyo na to, stop na, putol ka na dyan, yung connection mo, data has been received. Wala ka nang tatanggapin ulit dito sa Precinct 1A. Naiintindihan nyo ba? Hindi ho tayo IT expert. Kumbaga yung pag-iisip ng normal na individual, dapat ganun sana gagawin. Hindi ho tayo IT expert dito. Baka sabihin, siya IT expert. Hindi. Isa ho tayong ordinaryong Pilipino na naghahanap ng katanungan sa naghahanap ng kasagutan sa napakaraming kababalaghan na nangyari nung nagdaang eleksyon. Yan ang sagutin nyo. Bakit kailangan magdoble ni Precinct 1A na mag-send? Bakit mayroong kakayahan yung isang partikular na presinto na mag-send ng 2 beses ng datos papunta sa munisipyo? Paano nangyari yun, Brad? Tandaan nyo ha, MAC address. Bawat cellphone, bawat computer, kung ano man yan na kumukonek sa internet, meron hong specific na MAC address yan. At yung MAC address yun, walang kahalintulad yun. Special ho yun, designated lang ho yun, doon sa particular na device na yun. Ngayon, okay, ang kinuwang plan lang yung dynamic IP address, hindi tayo pwedeng mag-rely yan. Bakit hindi natin gamitin yung MAC address ng bawat mga makinang nagsisend? Hindi sa kamahal-mahal na ginawa na inarkila nating sistema, yung pagre-rehistro lang ng particular na makina na to na 1 beses lang tatanggapin, pagkatapos nun putol na. Hindi ginawa, hindi ipinasok diyan sa mga code na yan. George! Sino ang ano ang dahilan kung bakit nadodoble, Chairman, yung transmission? Yan.
Nako. Ayan po, yun nga po yung aking didiscuss. Maraming Okay. salamat, Sir Ted. O yan, Kung- discuss mo, Brad. ang pagpapadala po kasi ay naka-package, every 15 minutes para nga po napaprocess yung kanilang data. So sa 15 minutes na ito, Sir Ted, halimbawa, ang ipinadala sa kanilang na results ay 10 election return, 10 presinto, Okay. Anak ng Sir Ted. towa. Yung susunod na, at pagkatapos yung susunod na 15 minutes, dahil na-process na nila yung first 10, ay magpapadala halimbawa, Sir Ted, ng 10 muli. Mhm. Pag nagpadala ng 10 muli, Sir Ted, kasama sa ipapadala po, kasi nga po nasa program, yung naunang 10. Okay? Anak ng towa programa yan. Hindi man lamang ang mahal na mahal ng ating inarkila dyan. Bakit redundant? Pagka sinend na, dapat hindi na isisend ulit. O yan, gamitin na natin yung logic nyo. Nag-send ng 10. Ngayon magsisend ng 15. Yung 10 kasama pa. Galing ng mga IT nyo. Pambira pagka nga naman tinamaan ka ng mga bangag. So naging 20 ang naipadala. Aha. Samantalang dapat 10 na lang ang naandun kasi nga po Anak ng tokwa. Anak ng tokwa. Nag-withdraw ka sa bangko. Ganito. O parang sa ATM mo na lang, nag-withdraw ka ng 10 piso. Dahil hindi pa pumasok sa server, mag-withdraw ka ulit ng 20 pesos. Kahit 10 piso lang, 20 pesos ang pera mo. Ngayon, nag-withdraw ka ng 5 piso. Ano yan? Digital yan ha. Automatic yan dapat. Dapat makakaltas na yung mga isinend. Hindi na isisend ulit. Ganito ang nangyari. Nag-withdraw ka sa ATM. Okay, ATM, nag-withdraw ka. O, 20 pesos ang pera mo. O, ilinagay mo yung 10. Yarin lamang na hindi pa pumapasok doon sa pinakaserver. Mag-withdraw ka ulit ng 20, papasok ulit. Anak ng tokwa. Ang labo niyan ha, para yung ating ginawang example. Pero malabo ho talaga. Bakit kanyo? Nag-send ka na, nag-send ka na ng 10, tapos mag-send ka ng 20, kasama pa rin ng 10. Labo, George, ha? ipadala na nung una. And therefore, dapat yung program na meron, yung mismo mga entities, dapat meron silang paraan to remove the 10 doon sa 20 na ipadala ng pangalawa sapagkat naisama na yung 10 yon doon sa una pa man. Dali mo na. Kaya Bullshit na yan. Na-send na, ba't isesend pa ulit? Opo. Stop mo na, Chairman. Stop, ha? Para Stop mas muna, maliwanag stop. po ito. Okay. Kaninyo, every 15 minutes, ang ginawa nyo halimbawa, 10 election returns ang itatransmit, nito pong George. presintong ito doon na sa mga servers. 10. And then after 15 minutes, pag nag-transmit sila, 20 ang transmit, nasama na yung unang 10. Yun ho ba yun? yun po, naisama Okay, muli sige, yung opo. unang 10. Okay. Ito po'y halimbawa, pero hindi nangyayari ito sa lahat ng presinto. May mga ganun po na nagdodoble. Sino ang responsable doon sa dobling transmitter na yun? Sa pag-encode ba yun noong teacher? Paano po? Hindi po. Sapagkat Sir Ted, ang reason Paano? kung bakit naka every 15 minutes at naka-bundle yung pagpapadala ay sapagkat para hindi nabubulunan yung mismong mga 2025 tayo. Let's say, megabyte lang ho yung pinapakain na yan dyan sa server. Anak ng tokwa, pangalan lang yan. Walang image dyan. Pangalan lang ho yan. Anong mabubulunan? Maniniwala ho tayo mabubulunan kung petabyte, gigabyte ang pinag-usapan ho natin dyan. Bibili tayo, basura yung mirror system na yan. Kung doon pa lang sa megabyte nabubulunan na. Di ba? Anong nabubulunan pinagsasabi nitong si George Garcia? Magre-receive ka lang naman ng data. Brad, special yung mga computer na yan. Ngayon, kung yung mga specs na ilinagay yan ng mirror system, talagang mga low-end, naisahan ho kayo dyan sa Comelec. Hindi natin narinig yung mga excuses na yan dyan sa nagdaang presidential election ng Amerika na nagka-issue dahil nabulunan yung mga Only in the Philippines sa pamumuno ni George Garcia. servers. Kasi pag Natatanggap. nabulunan, hindi sila tatanggap. Okay. And therefore, meron po talaga, at ayan po alam ng mga IT ng lahat ng mga Hindi, walang may alam yan. Kayo lang sa Comelec, mga entities. maging yung si Win Gatchalian, nalilito na nung mga panahon ng eleksyon. Kasi walang mga pumapasok na boto, nasa almost 80%, 90%, di ba? Na nakatanggap, na naka-bundle na ganon, para pag pinadala, hindi po mabigat. opo, hindi, And opo. so, ang susi talaga dyan, sir, Anak ng tawa.
para hindi mabigat. Gaano ba naman ho kabigat yung wala hong video na ina-upload dito. Walang picture na ina-upload dito. Walang mabibigat na file ang ina-upload dito. Mga kababayan, pangalan at numero lang ho ang isinisend. Wala hong, doon ba sa sinyade yung balota? May larawan ba nilang bino doon? Wala ho. Ang isinisend lang ho ng mga makina na yan, pangalan at numero at bilang ng mga kandidato. Walang video. Para wag mo kayong paandaran na mabigat, mabubulunan. Ako nabubulunan sa mga explanation mo eh. Dapat nakapagawa, katulad na napag-usapan po yun na napakatagal, nakapagawa ng programa na kung saan yung programang yon ay naglilinis automatically nung mga nadoble. Naiintindihan ko yan. Naiintindihan ko yung sinasabi nito si George Garcia. Naiintindihan ko yan. Ang tagal na pala niyan, alam nyo nang magiging issue yan. Bakit hindi nyo rin-solve? Unang tanong sa Comelec. Ngayon, doon pala sa issue na magkakadoble-doble, dapat doon pa lang sa present level, sinulusyonan nyo na yan. Na paano natin magagawa na hindi magkakadoble-doble? Kaso hindi nga pwedeng solusyonan kasi kailangan paunti-unti para yung mangyayaring dayaan, paunti-unti din. Yun ho yung mga kababayan. Pero huwag yung sasabihin, alam ng mga IT expert yan. Pagka binanggit yung salitang IT expert, Diba? George, night ka na. Pagka night ka na, alis ka na. Papakinggan ko na itong mga magigiting kong mga senador. Ha? Again, para dito kay Attorney Vic, kay Pastor Kibuloy, kay Attorney Jimmy Hinlo, Jimmy Bondok, dito kay Senator, dito kay Philip Salvador. Ito lang. Kung natalo tayo sa manual counting, malugod kong ibabalita sa inyo na natalo kayo. Kasi hanggang ngayon, hindi natin matanggap na iboboto mo si Bato, pero hindi ko na nga isasama dito. Yaang si Mr. Malasakit. Bibigay ko na sa kanya. Meron na siyang sarili niyang voters base. Yung mga taga-suporta ni Tatay Digong natulungan ng Malasakit Center. Sa kanya na yon. Pero pagka binoto mo si Bato, ito sigurado ko. Pagka binoto mo si Bato at sinusugan mo ng Marcoleta, malaki ang tsansa na iboboto mo si Jimmy Bondok, Pastor Kibuloy, at itong si Senator Christopher Bongo. 'Di ba? Kasi sa lahat ng pagsasalita ay itong si Attorney Vic Rodriguez. Kasi sa lahat ng pagsasalita nitong si Bato de la Rosa, isa lang ang sinasabi at isa lang ang naririnig natin sa social media. Duterte, sure win na 'yan. Kaya hindi mo natin maintindihan yung mga explanation nito si George Garcia. Medyo mabaho itong video natin pero konting tiis na lang at talagang maririnig niya ang pagsasalita ng mga iniidolo natin. Clearly pointed out by Attorney Torion, I am here as an adopted candidate of PDP and to lend my full support sa gagawing hakbang ng PDP na nag-adopt sa akin. And at the same time, I am here for the simple reason that I cannot be oblivious to the observation, the call and the plea of not just who voted for me, but for the many other voters na nakita itong napakaraming irregularity, anomalies ng nasaksihan nating lahat nitong nagdaang halalan. And yung ating mismong Commission on Election should also be not oblivious to the observations of not just one party, not just one or two candidates, but rather the observation prevailing as even up to this very moment ng maraming mamamayang Pilipino. And we are tired of every election, pagkatapos na lamang ay laging kini-question yung integridad at kredibilidad ng naturang halalan. So it's time, and I ask the newly elected legislators, both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting pero full transparency pagdating sa counting. At marami naman na tinulungan ang ating butihing Vice President Inday Sara Duterte na nagwagi. Marami naman na inendorso si Pangulong Duterte na nagwagi. Tingnan naman natin kung sila'y how will they respond into the call of the many people. Balik na tayo
sa manual counting sa precinct level at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta pagkatapos bilangin ng mano-mano sa precinct level. After all, yung automated election law, kaya naman ito ipinatupad at naipasa upang iwasan yung naging masaklap na eksperyensa nating mga Pilipino noong 70s and 80s, even up to the early 90s, yung ballot box snatching, yung ballot box stealing, at yung mga violence at the precinct level counting dahil nabilangan ng tama yung boto sa presinto, subalit nawawala yung ballot box. And to address that anomaly experienced in the past, balik sana tayo sa manual counting sa precinct level at ang transmission na lamang ang automated. And I call on, again, I call on the many new and incoming, the re-elected senators and congressmen and women na natulungan ng malaki ni Pangulong Duterte sa kanyang endorsement at ni Vice President Inday Sara Duterte. We have 3 years. At itong 3 taong ito, sana ay gawin nila yung nararapat nang sa ganon matuldukan na yung lack of transparency, lack of accountability, lack of integrity and credibility in the conduct of our elections. Yun lamang, and again, I am here to lend support, my full support sa gagawing hakbang ng PDP at ng aking mga kapwa kandidato sa Duterte 7. Okay, ispatin natin ang pagkakaiba. Ispatin natin ang pagkakaiba. PDP, nagkakaisa. Alyansa, nagbabanatan na. Kita nyo? Yan. Kahit wala ang leader nila, nasa The Hague, Netherlands si Tatay Digong, meron silang iisang hadikain, meron silang iisang intensyon, meron silang iisang gustong mangyari sa ating bansa. Yun ay mapabuti ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Yan ang mga nadaya nung nagdaang eleksyon. Ito, gusto ko lang i-emphasize yung paglabas na yan, yung pagsasalita na yan ng mga taga-alyansa, mga basura yung mga Duterte pa rin ho tayo. Dalawa. Duterte lang. Tong mga miyembro ng Duterte, meron nung talagang ididiin dito si Attorney Jimmy Bondoc. Yung sinabi natin doon sa ating intro, ang pagsasalita na yan ay hindi sa kung ano pa mang kadahilanan. Ito hoy para sa mga susunod na eleksyon. Kung ano man ang naging resulta nitong eleksyon na to, hindi naman ho nila kini-question. Kumbaga sa mga susunod na eleksyon mawala na yung mga overvote, yung mga doble-doble, yung mga dagdag bawa, mawala na yung mga ganyan, yung mga aberya sa mga makina, mawala na. Kasi simple lang naman, George Tapos yung bilangan, sarado ng presinto, buksan yung lalagyan ng balota, kunin. Kung sino man ang babasa, bla 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 bla, tapos sa usapan. Former senatorial candidates, may maikli lang din po akong pahayag. Nasabi na naman po nila lahat ng mahalaga. Masaya lang po ako ngayon na humarap sa inyo ngayon at sa taong bayan na hindi na kandidato. Masaya po kami na kami po ay hindi na kandidato. Kami naman, Attorney Jim, malungkot kami. Malungkot kami dahil kayo ang tinitingnan namin na sana magpapatuloy sa mga naumpisahan itong si Tatay Digong at maging katulong ni VP Sara pagkapanalo niya ng 2028. Kaya sinasabi natin, hindi lang ito para sa impeachment o sa kung ano pa mang kadahilanan kung bakit gusto natin manalo yung mga yan. Sa kadahilanang sila ang magiging katuwang ni VP sa pagpasok ng susunod na administrasyon. Dahilan po sa noong kami ay kandidato, we would like to reiterate that we have brought these matters to public attention and to the proper authorities. Okay? Pero nung hindi po yan dinidinig, napakahirap po ng posisyon ng kandidato dahil lagi pong nababahira ng politika. So ngayon po, I am calling on all vloggers, all journalists, and all media men. Please, we are asking you, okay, to either include in your headline or to emphasize the fact na wala po sa aming naghahanap ng posisyon at hindi po namin adhikain ang maihalal
o maiproklama dahil dito sa ginagawa namin dito. I am calling all media men to emphasize that. I hope in the spirit of truthful journalism, you will be beholden at least sana to that promise to be truthful, no? Kasi po, ang intent namin dito is to fix our electoral system. Saludo. Okay. Attorney Jim. Now that that has been emphasized, in fact, overemphasized, gusto ko rin pong sabihin na nung kandidato pa kami, nag-motion na kami at nag-reiterative motion na kami sa Supreme Court to simply apply and enforce the law on manual count. May gusto rin po kaming i-correct sa public perception. Though we use the term manual recount loosely, the technical term, we have all erroneously used that loosely, the technical term is manual count, hindi po recount. We are asking for a manual count dahil wala namang i-recount. Gusto lang po namin na ibangga yung manual na pagbilang sa balota dun sa lumabas sa digital. Bakit kamo? In light of all the anomalies na alleged, no? Na meron pong mga overvotes or meron pong nagbabago na boto na pag binoto si A, lumalabas si B. Nako. Nabalitaan niyo po siguro lahat yung mga ganyan. These are all immaterial. What is material is the fact that if we implement manual counting, masosolve po lahat ng problema na yan, mga anomalya na yan. Now, as to the past replies of the relevant authorities na kailangan daw nila, ano yun partner, kailangan daw nila ng batas pa para mag-implement ng manual count, we vehemently object to that reply. Hindi po kailangan ng batas para i-implement ang manual count dahil may batas na po. We are reiterating that. Meron ng Section 31 sa 9369 that mandates the manual count. Lastly, lahat po ng mga alleged anomalies doon po sa pag-procure at sa paggamit ng mga systems, ng mga Miro. There was a petition from Congressman Egay Erice, which is still pending also in the Supreme Court, no? Gusto lang namin na sabihin sa inyo that there is a possibility that I personally might even intervene in that petition dahil po it is a matter of public knowledge that there were irregularities in the procurement and they remain unanswered. There are irregularities in the lack of the international certification as prescribed by law, and there was a lack of evidence that the system used had been used in prior elections. Lahat po nito ay matter of record. Wala po kaming ginagawa dito na opinion lamang naming apat na abogado. Di ako kagaya, puro opinion lang to, huwag niyong paniwalaan. Lahat na sinabi ko, huwag niyong paniwalaan ha. Opinion lang yon, joke lang, joke, opinion lang pala. So what we are humbly asking or seeking are for the proper authorities to address these questions which we have respectfully and procedurally, tama naman ang ginawa namin, no, brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po. I ask all media men to emphasize because we know we are not oblivious, no, to the fact that this will be used against us. Correct. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon. Palakpakan nun natin ang ating mga magigiting na kandidato. O ng adjustment ng tali ng mga nanalo. Please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on the record.
Nililinaw ko po, pasensya na po sa pagdidiin at pag-uulit ng pagdidiin because we have been misquoted before. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount, manual count. Okay, that is my final statement. Now, Ayun na nga mga kababayan, kung kaya pa natin gawa ng part 2 itong video na to, gagawan ho natin. Pero umabot na ho, 1 oras na ho kayo dito. Pahinga ho muna kayo. Maya-maya naman ho, magkikita naman ho tayo ulit. Mag-relax muna kayo kasi alam ko medyo tumaas ang tumaas ang blood pressure nyo. Medyo uminit ang ulo nyo o medyo nanggigigil kayo dito kay George Garcia. Ang gawin nyo ho, inom muna maligamgam na tubig. Mag-check ng BP nyo o yung sugar nyo, i-check nyo ho muna kasi mga nanonood sa atin dito, puro mga senior eh. Diba? Maraming salamat to. Dito na ho natatapusin. Wala na. Nasabi ko na ho lahat ng gusto kong sabihin kay George. At na-emphasize ng maigi nitong si Attorney Jimmy at ito si Attorney Vic Rodriguez, ang dahilan ng kanilang pagsasalita na yan, tayo naman, suportado ho natin yan. Ika nga all the way. Lahat ng kandidato na yan, lahat ng mga kandidato na yan, kung natalo man o kung ano man nangyari dyan, tayo ay nasa likod pa rin ng mga kandidato na yan. Kung ano man ang mga ilalabas nilang mga statement, press con, nakakasigurado ho kayo na lagi ho kayong updated sa ating sa mga taong pinagkatiwalaan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nandiyan siya sa dahig na Derlas. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kayo lahat at yung mga hindi ko talaga yung tipong gusto kong diinan yung mga individual na yan talagang mapagkakatiwalaan. Ito simple lang Kiko Pangilinan, Jimmy Bondok, all the way Jimmy Bondok ko tayo. Erwin Tulfo, sa lahat ng yan, pipili